Okay po. Yan. Hello guys! Hello mga katipid tips! So yung pangnegosyo idea pa rin po natin ngayon ay bagay na bagay po. Ngayong papalapit po ang pasukan sa mga naghahanap po ng extra income. So gagawa po tayo ng burger patty pangnegosyo. Ang makikita nyo talagang pangnegosyo yan at naka-seal pa yan. Gumamit pa tayo dyan ng plastic seal. So ngayon, aasahan nyo po sa mga next upload po natin, magkakaroon po tayo dito ng pinakang part 2, part 3 na pwede po nating gawin sa burger patties na pangnegosyo. Okay? So huwag na po natin patagalin pa. Mag-start na po tayo ng paggagawa ng ating pinakang part 1, burger patty pangnegosyo. Okay? Cute oh. Gagamit po ako ng food processor para mas mapino po natin ang breadcrumbs at mamix po natin ng ayos ang beef cubes. At isunod na din po natin ang bawang para mas mapino. Halimbawa naman, kung wala pong food processor, pwede naman pong mano-mano ang pagtunaw sa cubes at sa bawang. So, gagamit po tayo dito ng isang bowl. Imimix po lahat ng ingredients. So, yung beef giniling po natin, pork giniling, mas better po kung mas pinong-pino. Itlog, paminta, at yung liquid seasoning. Tapos, isama na po natin yung pinaghalo po nating breadcrumbs, cubes, at saka garlic. At bago po natin makalimutan, so maglalagay po tayo dito ng asin at malamig na tubig. Pagkatapos, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa magmix po lahat ng ingredients. At kapag okay na, so magpapackaging na po tayo at gagamit po tayo ng patty separator. At ito po ay na-order ko online. So, bawat timbang po ng patty ay 40 grams. So, bibilugin ko lamang po ito ng maayos, ng mabuti, para mas mapalapad po natin ng ayos. Hindi po tayo mahirapan. So, bibilugin ko lamang po ito lahat, palalaparin. At kapag okay na, gagamit po tayo dito ng microwavable tub at maglalagay po ako dito ng 6 pieces bawat tub. So, gagamit din po tayo dito ng pang-seal at ito po ay na-order ko online. Tapos, gagamit po tayo ng heat gun para mas mabilis po nating mai-seal. Ang cute tingnan at talagang pang-business na pang-business ang datingan. So, pwede na po tayo maglagay ng sticker. Pwede tayo magpagawa sa mga computer shop. So, hindi po ako nakapagpagawa. Kaya itong sticker na lamang pong thank you yung ilalagay po natin para meron lamang po tayong idea. Taas naman ng upuan na naman na to. Baba. Ayaw bumaba. Ayaw bumaba. Sobrang gaan ko na siguro mga katipid tips. So ngayon is mag-start na po tayo ng costing po natin. So dahil hindi bumaba yung upuan natin, baka makita yung kodigo natin dyan. Okay? Sayang. Hindi ba? Hindi kita? Okay, so mabilisan lamang po ito. Okay? So ito na yung burger patties natin. Ito is matigas na kasi inilagay po natin sa freezer. So hindi na po natin ito ngayon titikman. Sa pinakang part 2 na lamang po natin malalaman kung okay ba yung burger patties natin, kung kapag niluto ba siya, hindi siya nadudurog. Pangalan nyo po yun sa pinakang part 2 po natin na pang negosyo pa rin po sa patties po natin. Okay? So ngayon, idea po ito kung ititinda po natin siya ng frozen food. Kung ititinda natin siya ng hilaw. Ngayon, mag-costing na po tayo para may idea po tayo magkano po ang papatakan kada isang piraso at kung magkano po ang puhunan po dito kada isang round tab. So, umpisahan po natin 300 grams po ng beef. So, 100 pesos lamang po yun at 332 ang kilo. So, napamura po tayo doon. Sa 700 grams ng pork, 196. Bali, ang kilo niya ay 280 pesos. Tapos, mag-plus na din po tayo ng beef cubes po natin, 7 pesos. At sa breadcrumbs na ginamit po natin, 32 pesos. Sa itlog, 3.20. Bali, dito ko na po yun. So, may labasan binili. At sumasamahin na po natin garlic, paminta, asin. So, sabihin na po natin na 8 pesos.
Nor seasoning po natin, sa tindahan ko na din po yan binili dito sa Sari-Sari Store, 7 pesos, pero sabihin na po natin 8 pesos para sa tubig. Kaya ang total ng ingredients ay 363. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses po ulit. So, pagsamahin na po natin yung labor at saka sa patty separator na ginamit po natin. Kasi ito po, nagkakahalaga lamang po ng 0.16 ang isang piraso. So, yung nagamit po natin dito is 6.24. So, pinakang labor po natin ay 30 plus kasi 1 kilo lamang naman po yung pinag-uusapan po natin tapos madali lamang po siyang gawin. Okay? Kaya ang total po lahat ng ingredients ay 403 pesos. Ngayon, para malaman po natin kung magkano po kada isang piraso, i-divide po natin sa 39 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 10.33 po ang puhunan kada isang burger patty. Dito sa isang tab, naglagay po tayo ng 6 pieces. Pag iti-times 6 po natin yon, ang kalalabasan ay na 61.98 ng burger patty na nakalagay sa loob. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng packaging na ginamit po natin, yung microwavable tab. Tapos yung pinakang seal po natin. Tapos kung maglalagay po tayo ng sticker. So sabihin na lamang po natin na 6 pesos. Kasi yung microwavable tab is 350. Ito po nagkakahalaga lamang po ng 0.7, wala pa pong piso. So sabihin na lamang po natin na 6 pesos. Kaya ang total po ay 67.98. Ngayon sabihin na po natin na 7 pesos para may 2 pesos para po sa kuryente po natin. Kasi ito nga po ay idea na ititinda po natin ng frozen food. Para meron na tayong labor at meron na din po tayong electric. Okay? So, yung pinaka-idea po natin, pwede po natin itong ibenta ng 100 pesos. At pag minus po natin yung puhunan na 70 pesos, posible po tayong tumubo ng 30 pesos po kada isang tab. Kapag iti-times 6 po natin yon sa nagawa po natin, posible po tayong tumubo ng 180 pesos po dito sa frozen food po natin. Pwedeng mas higit pa kasi 3 piraso na labis hindi na po natin isinama para meron pa po tayong pag-a-adjustan kasi hindi naman natin masasabi na laging pare-pareho yung presyo. Diba? Kahit papaano is meron tayong pag-a-adjustan ng pinakang presyo po natin o meron man pong magbago. Okay? So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. So abangan nyo po yung pinakang part po natin dito kasi magandang negosyo idea pa rin po yun na pwede po nating manegosyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Pwede natin po order online at pwede po natin itong itinda sa mga school. Basta yung lagi ko pong sinasabi, basta kung sinasabi, yung lagi ko pong sinasabi, basta sasamahan po ng sipag plus diskarte, hindi po imposible na kumita po tayo araw-araw. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Okay? Bye!